Ika-19 na kabanata. Ang lambat. Umalis si Placido Pinente sa klase na puno ng puot ang kalooban. Wala siyang ibang inisip kundi ang paghihiganti. Buo na ang kanyang desisyon na tumigil na sa pag-aaral dahil sa paghamak na natanggap mula sa kanyang propesor. Muli siyang gagawa ng liham para sa kanyang ina. Nang makarating sa bahay ay di niya inakalang madarat nandoon ang kanyang ina na si Kabesang Andang. Napansin ng ina nito ang galit sa mga mata ni Placido kaya ito nag-usisa. Ipinagtapat ni Placido ang nangyari. Nalungkot naman ang kanyang ina dahil hindi ito natupad ang pangako sa asawa na pagtatapusin ng pag-aaral ang kanilang anak. Nagpatuloy sa pangangaral ang ina kaya napilitang umalis sa bahay si Placido. Nagpalaboy-laboy ito sa lansangan ngunit umuwi din nang makaramdam ng gutom. Pag-uwi ay naroon pa rin ang ina nito. Muling pinangaralan ng ina si Placido kung kaya't muli itong lumabas at nagtungo sa daungan. Doon ay nag-intay siya ng kaibigang mandaragat ngunit nabigo ito. Sa halip ay nakarating ito sa perya. Nakita niyo doon si Simon na nagsama sa kanya sa mga pook na hindi niya inaasahang makakarating ng mayamang mag-aalahas. Hating gabi na nang makauwi si Placido galing sa bahay ng mag-aalahas. Samantala, naiwang nag-iisip si Simon. Naisip niyang bahagi siya ng kasamaang nais niyang puksain. Muli niyang naalala ang mukha ng kanyang ama at ni Elias, na kapwa namatay dahil sa paggawa ng mabuti. Kinabukasan ay masayang pinakinggan ni Placido ang pangangaral ng ina. Talasalitaan, puot o galit, liham o sulat, kabesa, pinuno o kapitan, nag-usisa, nagtatanong, lansangan, isang kalye o kalsada, daungan, pantalan o tigilan ng barko, puksain o alisin.